Senator Panglito Lacson, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Daser. O heto na mga kabisdak, magkapatid na Cayetano, Pia at Peter, may respect sa mga Team Malitagang, anak kayo ng Kagwang Lacson, anak ng kamuti. Asong Lacson, bayot kasi. Romisbak si Pia Cayetano kay Gloria Diaz na naingayan kay Senator Pia dyan sa impeachment trial. Alam nyo po, no? Yung mga laos na mga artista ngayon, pansinin nyo lang, sumasawsaw sa mainit na usapin sa politika. Bakit kaya? Para sumikat? Ayawans. Kaya naman tinawag po si Gloria Diaz ni Atty. Guanzon na laos ka na. Tang inumin talaga itong mga artistang laos. Okay sana kung kakampi, putang inumin eh. Kalaban, no? Buwelta naman ni Senator Alan Peter Cayetano kay Pinky Lacson. Holi ka sa bibig, ghost ka ng Kuratong Baliling. Grabe ngayon, talagang binabanatan yung mga Cayetano siblings po eh. Kasi nga sila na lang yung natitirang pundasyon at may alam sa batas at huling alas ni Vice President Inday Sara Duterte dyan sa impeachment trial eh. Kasi kung mawala itong magkapatid na Cayetano, wala nang poste ang si Inday Sara. Kaya pinupuntarya ngayon ng gobyernong nakangiwi ang panga. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So, unahin po muna natin itong kay Gloria Diaz. Bakit ano ba nangyari dito kay Gloria? Gloria Butangera. Butangera si Gloria. Yung mga laos na mga artista sumasawsaw sa mainit na usapin sa politika na kapag kinuyog sa social media, mangyak-ngyak at magsasampa pa ng kaso. Yung mga kailan po kasi talagang mainit po ang usapin sa impeachment. So hindi po umaatras itong si Senator Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano para depensahan ang tamang proseso. May naingayan. Ang sabi ni Gloria Diaz, you are KSP. KSP pa si Gloria, si Pia. Ikaw, Gloria, yung KSP. Your voice is irritating. Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Madrama. Uy, maingay lang ikulong. Irritating. Nairita ka, laos na Gloria. Kasi nga, hindi pabor sa grupo ninyo, kasi yung political color ninyo, yung mga statement, tapang, angas, ni talino, ni Senator Pia Cayetano. Kaya ganyan na lang kayo. Kaya naman, hindi po ito pinalagpas ni Atty. Rowena Guanzon at pinatikim itong si Gloria Lavender. Sabi ni Senator Atty. Rowena Guanzon, pwede naman itong maging senator. Gloria Diaz, mag-senator o abogado ka muna bago ka manglait ng busis ni Senator Pia Cayetano. Sa tandang mong yan, Marcos ka pa rin. Nakahiya ka. Tama naman, no? Gloria Diaz, mag-senador ka muna. No? Mag-abogada ka muna pa bago ka makialam sa isang senador na abogada na may alam sa batas. Kayo wala kayong alam sa batas. Sa pag-aarte yan, may alam kayo. Kayo yung maarte at umaarte. Yan ang maliwanag. Kaya naman, nadagdagan pa po ni Atty. Rowena Guanzon ang kanyang banat. At ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ito.
Akala mo namang kung sino kayong matatalino at maganda. Di na po maganda yan, ma'am. Yopilo si Senator Pia Cayetano, cum laude, sa BS Economic. Triathlete, President of Paddle Federation. Kayo, ano kayo? Abogada ba kayo? Laos na kayo! Kung ayaw nyo na malait, huwag kayong manglait. Kaya nga. Alam mo, pag itong mga iyakin ng mga artistang ito, pag binanatan at ginantihan ng mga supporters ni Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, mangiyak-ngiyak tong mga to, baka magsampa pa ng kaso mo. Alam nyo po, ano bong mali doon sa mga rebuttal ni Senator Pia Cayetano sa impeachment? Kailangan po yan kasi ilan lang naman yung abogado dyan sa impeachment court sa Senado. 4 na nga. 5 ho yan sana sila. Kaso yung isa, si Senator Dante Marcolita, talagang ginago ng Marcos admin. Si Pia Cayetano na lang naman yan at saka si Pia Alan. Tsaka si Chis Caldero. Tsaka si Onggoy, tahimik si ano ngayon si Pangilinan sa issue ng Onggoy Si Onggoy kasi siya. No? Ang matuto naman yung mga ibang senador, dalawa na nga lang may alam sa batas O ito, pakinggan po natin itong dalawa na lang kasi yung dalawa nasa Timalita. Pakinggan po natin ang response ni Senator Pia Cayetano kay Gloria. So anyway, I was saying guys na nalaman ko na pati na pala ang aking tono ng boses pinagdidiskitahan. And I don't mind. Guys, hindi ako singer. Wala talaga ang boses. Kaya kung maghahanap ka ng campaign na kumanta ako, wala ho kayong makikita. Dahil hindi ko ho talent yung pagkakanta. So yung pagmomodulate ng boses, hindi ko din po talent yun. Pasensya na po. I respect people's crafts, no? Whether ikaw ay artist sa larangan ng music, ikaw ay artist sa larangan ng acting, artist sa larangan ng painting, I respect it. And wala akong karapatan na husgahan kayo sa craft ninyo. Ako naman, isang abogado. So, sanay ako na ang nature ng work ng lawyer is you know the law, and then you will use that law to protect the rights. Pag private practitioner ka, the rights of your client. In my case, as a senator, I make laws, no? And in this case, meron tayong impeachment, so I am doing my best, to the best of my ability, to be an impartial judge and to share my knowledge as a lawyer. So kung hindi nyo nagugustuhan yung pagpapaliwanag ko, karapatan nyo naman po yun. Pero yung hindi nyo lang type yung boses ko, sorry na, kasi yan na ho talaga yung binigay sa akin ng Diyos. Wala ho akong training sa pagmamodulate ng boses. Kung may training man ako, ang training ko ay nasa pag-aabogado. And then as a hobby at nung ako'y estudyante, ang training ko ay nasa sports. O, ito na, excited na yung guest ko. Sandali. So, ito lang, may nagsasabi daw arrogant ako. Hindi po ako arrogant. There are times na masungit ako. There are times na impatient ako. Pero yung sabihin mo nyo na nag-share ako ng knowledge ko of the law, hindi po arrogance yun. There was a time na half of the senators were lawyers. So lahat yan, ginagamit nila yung kaalaman nila sa batas. Kasi nga, ano ho ba yung Senate, di ba? We make laws. Basahin niyo po yung Constitution, we make laws. So kailangan kong gamitin yung pag-aabogado ko. So there is never any intention on my part na magyabang. Ang goal ko nga po is i-share yung kaalaman ko kasi yung natutunan ko sa tatay ko is ipaliwanag mo sa tao ang batas. So yun po yun. Hindi ko pwedeng i-disregard kung ano yung batas, pero ang job ko is ipaliwanag yung batas. So kung nagkukulang ako doon, by all means, tell me na, Sen, hindi namin maintindihan yung pinagsasabi mo. O di sige, sabihin niyo sa akin, game ako doon, challenge ako doon. I was a new lawyer when my dad invited me to be part of his show, yung Kumpanyero y Kumpanyera. And nangangapa ako magpaliwanag kasi syempre daddy ko sanay na ako bago pa. So up to now, very willing ho ako. If you notice nga, pag nag-intervene ako, sinasabi ko pa kay presiding officer, sabi ko,
Okay ba yung tanong ko? Call me out. Sinasabi ko kung ano yung rules na sinasabi kong, dapat hindi tayo ganito, dapat, ano ba yung mga sinabi ko doon? Sabi, kung ano yung sinasabi ko na dapat sundin, sabi ko, pati ako, call me out. So, wag niyo kong iisipin na arrogance yun. And if sa tono naman ng boses ko, pasensya na po. Kasi nga, hindi naman ho ako trained na mag-modulate ng boses. Pero, hindi ho ako nagyayabang in any way. Last point ko, bago ko tawagin yung bisita ko, kasi ito, excited na siya. Kung ano na nga nabasa sa kakantay sa akin, daldal ko daw. Pero mas madaldal siya, hulaan nyo na kung sino. Ang point ko lang is, hindi pala type yung boses ko, tas sabi, pakulong daw ako dahil hindi type yung boses ko. Ba't nagkaganito na yung mundo natin, di ba? Very clear naman sa batas natin kung ano yung mga kasalanan na dapat may kulong. Pero yung hindi type yung boses, sige, hindi ba type yung mukha ko. By the way, guys, kaya ako naka-shades, baka sabihin niyo ang taray ko. Graded po to. Nagkataon na ito yung dala-dala ko. So, yun. Kaya, kasi pag hindi ko sinuot yan, hindi ko na mababasa yung mga names ninyo. But pag nakasalamin ako, I can read. Sabi ni Tess, we support you. Thank you so much, Tess. Tapos sabi ni Justine, kamusta po? And I'm fine, Justine, kamusta ka rin? So I won't be able to read kung wala ang... Anak ng kamuti, no? Tama dito si Senator Pia Cayetano. Ano ba nangyayari sa mundo? hindi mo lang nagustuhan ang boses ng isang senador, ipakulong mo na. Nairita, anak ng kagwang tong mga laos na artista, no? alam nyo po, wala na, nabaliktad ang mundo talaga. Tingnan mo ha, yung senador na dumidepensa sa konstitusyon, pinaglaban ng ating saligang batas, nairita si Gloria Diaz. Kaya ang resulta, gusto niyang ipakulong. Samantala, yung mga senador na kampi nila, naglilima sa kaban ng bayan, mali-malitang pera, hindi nila ipapakulong. Ang inumin yung mga laos kayo. Okay. Ayan na po yung sagot ni Senator Pia Cayetano. Walang ganun. Ang ipakulong yung mga kurakot sa gobyerno. Dito naman po tayo sa banat ni Senator Alan Peter. Dito kay Pinky Bayot man siguro to si Pinky talaga. Pinky, anong nangyari sa'yo? Ito po yung patama ni Pinky Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Pinky, my integrity is my first and last line of defense and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano, Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. Putang ina, bayot, no? So ngayon, ikaw lang ang gustong bumanat. Pero kung si Alan Peter Cayetano ayaw, so iyakin ang animal, no? Integrity? May integrity ka pa ba? Wala ka ng integrity, tuta, Lacson. Kwento mo sa pagong, wala ka ng integrity. Integrity sa mga dilawan. Anak ng kagwang, mga pulis kayo, kumakampi kayo sa mga hinayupak ng mga makakaliwang grupo. Ang sabi ni Lacson, as of this morning, I'm still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. Tangina mo, Lacson. Si Raulo ka ba? Tangina, no? Ang layo-layo na ng issue talaga, sobra. Flood control ang pinag-uusapan, Pinky. Yun ang ipakulong mo, nag-Blue Ribbon Committee Chairman kang hinayupa ka. Pero hito ho, si Alan Cayetano ipakulong. Anong kaso? May flood control si Alan Peter? Nakbang kamuti itong mga hayop na nga nasa gobyerno ngayon, Panpilo Lacson. Nagsasayang ka ng panahon dyan na hindi interesado ang tambayan, na alam ng tambayan, walang ninanakaw dyan sa mga Asian Game. Pero itong anak ng kagwang sa flood control, pinatahimik ninyo, pinatulog ninyo, mga hinayupa kayo. Alam ang tambayan, galit na eh. Dapat kayo mga hinayupa, kalad ka rin kayo sa mga
pwesto ninyo dahil wala kayong saysay, wala kayong mga pakinabang sa taong bayan. Atakdog talaga ng bangag admin. Kung nagkaganito ka, Lacson, no, mainit ka kay Tano kasi mainit si Cayetano sa flood control. Same yan sa kay Marcolita, lahat ng alam nila na Duterte, yung boto ay ginagago nila. Obvious na po. Hindi na po normal ito sa bansang ito na pinamugaran ng sindikato. Pero sa tingin po ninyo, magpapatalo kaya si Senator Alan Peter Cayetano? Malabong mangyari po yan. Dahil ang sabi ni Alan, laban ito. Hindi po siya aatras. Panoorin at pakinggan po natin ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano kay Pinky na tinawag niya na, alam mo, Panpilo ang pangalan mo. Nililito mo lang ang taong bayan, kaya ang tawag sa iyo ngayon ay Senator Panglito Lacson. At gos ka ng kuratong baliling. At huli ang isa sa bibig, hindi sa puwet. Pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Ito ng pag-aasa natin na lang eh. Tatlong ay ang pag-uusapan natin ngayon eh. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Prosecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli, at pangatlo po yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa, saan galing? Sa opisina. Yung pala, ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid nating Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, naaalas ka or na, how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta
Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. Grabe nga itong hinayupak na bayot na Lacson eh. Grabe no, pati ba naman yung pag-wheelchair ni Senador Marcolita, kinutya na talaga no? Yung pagpasok daw doon sa Sandigan ay naka-wheelchair. Pero nakapaglabas daw, pero nakapaglakad daw sa walkway, sabi ni Lacson. Putang ang hinayupak na to si Lacson, no? Ano bang nakain tong sundalong kanin na rin ho ito Wala, utang niya talaga na loob kay Bongbong Marcos yung pagka-senador niya. Yan ang nakikita ko. Kasi hindi niya akalaing mananalo siya sa pagka-senador. Pati si Tuta Soto, hinugot ho talaga ito para gawing aso ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos dyan sa Senado. So ito yung parang strong league na tinitingnan ng gobyernong Marcos na kakampi nila sa Senado. Kaya nga ngayon, Senate of the Malacanang tawag nila. At tataka nga lang ho, dahil meron pang iniisip si Panfilo Lacson na integrity, wala pong integridad ka na Lacson, sira ka na sa taong bayan. Yung pagbalahura mo kay Senador Marcolita, yung bendalo, kayo yan Kiss build up, gusto nyong ipakulong si Senador Marcolita. Mantakin mo mas nauna pang nakulong si Marcolita kaysa kay Joel Villanueva at kay Escudero. Kasi nga, bumaliktad sa kanila. Pero yung ninindigan, nagpapatuloy. Tuloy lang, Senador Alan Peter Cayetano. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment Or hinihintay nyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tuligsa ko na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita.
may alam din po akong excuse me, law law enforcement agency tumingin na walang nakita. Of course, we do our due diligence, 'di ba? Ako mismo pati opisina nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw, yung ghost na bayaran na walang nagawa. Yun po yung ghost, para malinaw, kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun, 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, Kakampi yun na ang ngayon. kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, tingnan mo ang itong si Panfilo Lacson, kasabuat ng Malacanang, obvious na ho kayo. Hindi na po ninyo ito ang tawag dyan, mai-deny na talagang gusto po ninyong pagtakpan ang issue sa flood control. Mantakin mo ang issue ay yung ghost projects ng flood control. Under Marcos admin na humigit kumulang 2 trilyon na po ang hinahanap natin dyan, ng mandato ng Blue Ribbon Committee, Senado, ay imbestigahan ito. Iyan po ang issue. Kaya nga tama yung sinasabi ni Ido Manzano. Nasabi ni Ido Manzano, ano ba nangyayari ngayon? Ang issue po ay yung flood control ghost projects na trilyon-trilyon, bilyon-bilyon nawawala. Bakit? Napunta na kay Marcolita, napunta na kay Cayetano, ang layo-layo, Diyos ko. Kasi nga ang purpose nila, ito ay diversionary tactics para makalimutan ang totoong issue ng bayan. Yun yung corruption ng under Marcos admin na marami na hong namatay, na walang pamumuhay, nawala ang pamilya, mahal sa buhay. Dahil sa flood control, ngayon ulan na naman, baha na naman. Bakit napunta kay Senator Alan Peter Cayetano, napunta kay Marcolita? Kasi nga, si Senador Marcolita, unang-una, talagang nanggigigil na dapat matukoy ang mastermind sa flood control. Yung sumusungag sa bindalo ni Buying, si Senador Marcolita, kaya pinatahimik nila. At nagkataon nga noong naagaw nila yung liderato sa Senado, nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, ay napalabas po yung 18 ex-soldiers. So mainit talaga dyan si Senador Marcolita kasi alam ni Senador Marcolita ang mastermind. At alam ng taong bayan kung sino ang mastermind. Ngayon, nung napakulong si Marcolita, ito na naman si Senator Alan Peter Cayetano ang ingay din. Siya na lang ngayon ang matapang na gustong iporso yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kaya kinukulit niya
itong si Erwin Tulfo na anak ng kagwang magpa-imbestiga tayo, mag-hearing tayo ng Blue Ribbon. Bakit puro impeachment lang? MWF lang naman yung impeachment. Merong Thursday at Friday. Di dapat yung Blue Ribbon ay gawin natin Thursday para patas ang laban kung ang hinahanap ay accountability. Ang problema nga ho, ayaw nga magpa-imbestiga itong hinayupak liderato ng pusang si Sagatsalyan. Ang muna mag-imbestiga, bakit? Kasi impeachment muna tayo. Pero may point din si Senator Alan. Kung gusto mo ng patas, bakit ayaw din mag-imbestiga ng Blue Ribbon sa flood control? Iyon nga yung main issue. So ngayon, ang imbestigahan tuloy, itong hinayupak na kaldero sa SEA Games, putang tagal na, 2019. Diyos ko, ang ganda ng SEA Games na yon. Anong purpose nila? Para patahimigin si Alan Cayetano. Ang problema nga, yung taong ito ay lalaban. Ito, pakinggan natin. Ginagawa kasi nga katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Mhm. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Correct. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, Aray ko. yung pangalan niya napalitan na ng Panglito. Actually, tayo litong-lito kay Lacson Anong integridad mo, Lacson? Babae ka, lalaki? Bakla, tomboy? Senator Panglito Lacson. Yan ang bagong pangalan ni Lacson. Senator Panglito. Kaya nang lilito Tuloy, Senator Alan, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. Ba't hindi mo pa tawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Correct. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang, hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando. Sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga, natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre, ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11, na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Daser,
sa Corbito double murder, yung ghost nun, na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Eh tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Hindi mo naman dineclare, 'di ba? O so plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. O 'di ba ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas, supina pag-uusapan. Tuesday, yung NBI. Yon, tapos yung NBI, sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. Ayan, Lacson, ghost ka ng kuratong baliling. Tangina na ano tuloy yung kaso mo, ha, Lacson. Ang dami mong ang dami niyang kababalaghan. Alam po nila alam po ng taong bayan ang kuratong baliling. Ayan ang sinasabi. Kurakot ka baliling. Mahalagang tandaan ang pangalan ng kuratong baliling ay ginagamit din bilang alias ng isang kilalang armadong grupo sa Pilipinas. Ang kuratong balilinggang na naging aktibo noong dekada 80 ay dekada 90, 1980 pala yan at 1919. 1919, dekada 90. Gayunman, ang pangalan ng grupo ay hiwalay sa original na hiwalay talaga. Grupong kuratong baliling. Yawards. Alam naman ng taong bayan kung sino yung poon sa kuratong baliling. Sino yung leader dyan. Di ba, Pinky? Si yan? Si Panglito Lacson. Trinidor na yung mga kasama niya sa kuratong baliling. Tapos siya yung nagiging hero pang animal. Kung si Corbito Kes, yan ang totoong ghost ng kuratong baliling. Aray ko diya. Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano. Lang. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadibate mo. Kasi minsan, syempre, tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind. Alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, wala makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. Di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So, sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya, tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba?
tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga Correct. issues how to make it fair, non-political. Secondly, paano ma-solve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung ma-solve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson. Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. But hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we've gone to get to the bottom of the flood control, eto plano, eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag, eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city, eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity? I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, di ba? Kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan, sila dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you, Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice, kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung oo, kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. Ayan, prayers, laban lang. Ito, kunting kunting kaalaman lang po sa ating mga viewers. Total nabanggit naman ni Senator Alan Peter Cayetano yung Jose Corbito, no? Jose Corbito double murder case. Ito, para sa kaalaman ninyo. Noong Nobyembre 24, 2000, dinukot ang publicist na si Salvador Bobby Dacer at ang kanyang driver na si Emmanuel Corbito. Kalauna natagpuan silang patay sa sinunog sa Indang. I think Indang Cavite siguro ito. Si Panfilo Ping Lacson na nooy dating hipi ng Philippine National Police ay kinasuhan ng Department of Justice noong 2010 ng 2 bilang ng murder dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa krimen. Itinanggi niya ang mga akusasyon at sinabi niyang mahina ang ebidensya laban sa kanya. Ito yun. Tapos, ang nangyayari, nilabasan po, bago siya labasan ng warrant of arrest, ang ginawa ni Lacson, umalis siya ng Pilipinas noong Enero 5, 2010 bago mailabas ang warrant of arrest kaugnay kay Dacer Corbito. Muling nagpakita lamang siya sa publiko at bumalik sa Pilipinas noong March 26, 2011. So, tapos na yung termino ni Gloria. Tama ba? Matapos ibasura ng Korte of Appeals ang kaso laban sa kanya. Si Lacson mismo, 13 months si Lacson nagtatago.
Pero ibinasura po ito. Noong 2011, pinagtiba ng Supreme Court of the Philippines ang pagbasura sa mga kaso laban kay Lacson matapos mapagpasyahan na kulang ang ebidensya upang ituloy ang pag-uusig laban sa kanya. Pero tinakasan na nga po niya ang batas dyan sa Jose Corbito double murder case na kinasangkutan ni Lacson. Update lang. O, tingnan mo, Lacson, ikaw nga nagtatago ka, hinayupak ka. Anyway, lahat naman ito may kinalaman sa impeachment. Laban lang, Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano. Kayo na lang ang aasahan ng taong bayan. Dahil alam mo natin na mananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Di ba, Pinky? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.